Sa sandaling umupo si Lin Muyo sa loob ng formation, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa loob niya at nagsimulang kumalat sa buong rehiyon. Napakatingkad ng kaningningan nito kaya naging kitang-kita ito kahit saan, maging mula sa Zhaijing Academy at lungsod ng Nanhong. Isang nagbabagang haligi ng liwanag ang bumaon ng diretsyo sa langit, at ang buong lugar kung saan ginamit ang formation ay nagniningning na ngayon ng husto. Sa gitna ng formation kung saan nakaupo si Lin, maraming maliliit na formation nodes na ang nabuo. Bawat isa sa kanila ay naglalabas din ng liwanag. Habang nakatayo sa harap nito, tinitigan ni Bai ang formation at sinabi. Bawat isang tuldok ng liwanag ay kumakatawan sa isang fragrant soul beast. Ang bilang dito, natatakot ako na lumampas na ito sa 2,000,000. Sa loob ng formation, ang mga mata ni Lin Muyo ay nagniningning. Pagkatapos ay pinaganya niya ang Annihilation, Soul Beast. Sa sandaling ma-activate ito, ang liwanag ay bumalot sa bawat tao na ang katawan ay may dalang soul-eating insect. Saan man naroon ang insekto, ang kaningningan ay bumababa at nagsimulang huliin ang mga ito. Nangyari ito sa hindi mabilang na mga tao sa parehong pagkakataon. Ang mga soul-eating insect na nakakabit sa kanilang mga katawan ay sinunggaban ng malakas na liwanag. At ang kanilang soul power ay hinigop. Ang lahat ng enerhiyang iyon ay direktang bumalik kay Lin. Dahil dito, agad siyang nakakuha ng napakaraming experience points, mahigit 20,000,000 sa kabuuan. Sa bawat piraso ng karanasan at bawat hibla ng soul power na lumalagos sa loob niya. Malinaw niyang nararamdaman ang paglawak ng kanyang sariling kaluluwa. Nararamdaman ang pagbabago, naisip niya. Nararamdaman ko ito. Ang aking kaluluwa ay patuloy na lumalakas. Halos kaagad, tumaas ang kanyang level. Habang pinapanood ang pagtaas ng kanyang level, na-realize niya. Kaya pala ito ang tunay na diwa ng pag-level up. Ang asensya ng pag-level up ay ang pagpapalakas ng kaluluwa. Sa sandaling ito, si Lin ay napalilibutan ng marahas na kidlat. Sa labas ng formation, ang kanyang dalawang guro na sina Bai at Meng ay nakabantay. Nagpalitan ng salita ang dalawa. Gaya ng inaasahan, isa itong napakalaking pagkakataon. Ang aura ng batang si Lin ay mabilis na tumataas sa nakapangangilabot na bilis. Naging seryoso ang ekspresyon ni Meng habang idinagdag niya. Maging kami ay nakikinabang sa kanya. Nakasipsip kami ng ilang umaapaw na soul energy. Sa tabi niya, ang mukha ni Bai ay naging seryoso rin. Mag-ingat ka, sa ganitong kalaking kaguluhan, ang Dragon Clan at ang Abyss ay tiyak na hindi papayag na magpatuloy ang formation na ito ng payapa. Sa loob ng formation, ang level ni Lin Muyo ay patuloy na tumataas ng walang hinto. Ang mga alon ng maliliit na kuryente ng kidlat ay kumalat palabas mula sa kanyang katawan. Umaabot sa bawat lokasyon kung saan mayroong mga soul-eating insect. Nagbibigay sa kanya ng experience at nagtutulak sa kanyang level ng pataas. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang space-time rift ang biglang nabuo. Isang maliit na teleportation gate ang nagsimulang lumitaw. Sa sandaling makita nila ito, parehong nagulat sina Bai at Meng. Ang portal ay unti-unting lumawak, may madilim na enerhiyang umiikot sa loob nito habang ang lilang kidlat ay marahas na kumikislap. Nang makita ito, agad na pumwesto si Bai para lumaban. Naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Narito na sila. Alam ko na, ang mga bastos na iyon ay hindi na lamang uupo at manunood habang sinisipsip ni Lin Muyo ang soul power. Ang tinig ni Meng ay puno rin ng galit. Hindi ko alam kung ito ba ay ang Dragon Clan o ang Abyss, ngunit kahit sino pa sila, hinding-hindi natin sila maaaring hayaang makalusot. Mula sa loob ng portal, ang Wild King Beast ay pilit na lumalabas. Sa sandaling iyon, sina Mo Xinghai at Ning Teran ay nag-teleport din doon. Nang makita nila ang Wild King Beast, pareho silang natigilan. Paano naging ang hari ng mga Desolate Beast ay nandito? Pagkatapos ay si Feng Chenzhen, isang god-level powerhouse ng pamilya Feng, ay nag-teleport din sa eksena. Tinitingnan ng Wild King Beast sa harap niya, balisa niyang sinabi. Dapat natin silang pigilan. Hindi natin maaaring hayaang makapasok ang hari ng mga Desolate Beast sa mundo ng mga tao. Pagkatapos nito, ang kwento ay lumipat sa Dragon World. Doon, pilit na binubuksan ng Dragon Emperor ang isang space-time tunnel. At malamig na sinabi,
Kayong mga hanggal na tao, bakit ko kailangang kumilos ng personal? Kailangan ko lang i-connect ang lupain ng desolate void sa inyong mundo. Mula rito, oras na para maupo ako at manood sa palabas. Naglabas siya ng napakalakas na bugzo ng enerhiya at pilit na winarak ang portal. Ang ganti ng batas ng kalikasan ay agaran at malupit. Ang epekto ay tumama sa kanya ng malakas, na nagdulot ng marahas na pagyanig sa kanyang buong katawan. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili at sinabing, ang pagprotekta sa isang space-time passage, gaya ng inaasahan, dumanas ako ng parusa ng mga batas. Ngunit kung ang ibig sabihin nito ay ang paglipol sa lahi ng tao, sulit ito. Ang kwento ay bumalik muli sa mundo ng mga tao. Ang space-time tunnel ay patuloy pa ring bumubukas. Nang makita ito, sumigaw si Bai ng may pagmamadali. Hindi, kailangan nating sirain ang space-time passage. Humarap siya kay Meng at nagtanong. Matandang Meng, kung gagamitin mo ang iyong buong lakas, kaya mo ba? Sa sandaling ito, ginagamit na ni Meng ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pigilan ang tunnel na ganap na bumukas. Ibinubuhos niya ang lahat sa Shangxie Tower. Ang kanyang kondisyon ay lumalala. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, at malinaw na siya ay pagod na. Gayunpaman, sinabi niya na sinusubukan niya ang kanyang makakaya. Sa loob ng formation, nasasaksihan ni Lin Muyo ang lahat ng ito at sinabing, ang aking mga guro ay nakikipaglaban ng may dumadanak na dugo para sa akin. Para sa lahi ng tao, dapat kong kumpletuhin ang aking pagbabago sa lalong madaling panahon. Ang kwento ay lumipat naman sa mundo ng Abyss. Doon, pinapanood ng Demon Emperor ang lahat ng nangyayari ng may bahagyang ngiti at sinabi, tila hindi na kayang magpigil ng Dragon Emperor. Kung gayon, oras na para ako naman ang kumilos. Nagbalik ang eksena sa lokasyon ni Lin Muyo. Ginagawa ni Meng at Bai ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang portal sa harap nila. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isa pang portal ang bumukas sa ibang dako. Nang makita ito, pareho silang nagulat. Ito ang Demon Emperor. Habang bumubukas ang portal, isang higanteng kamay na pagmamay-ari ng Demon Emperor ang bumaon palabas mula sa loob. Sa sandaling lumitaw ito, inatake nito ng direkta si Lin Muyo. Eksakto namang isang tinig ang umalangaw sa mga tainga ni Lin na nagsasabing tumingin siya sa kanyang likuran. Humarap si Lin na may seryosong ekspresyon at agad na ipinatawag ang kanyang Skeleton King. Ang Skeleton King ay nagpakita ng direkta sa langit. Sa parehong sandali, pinaganya ni Lin Muyo ang kakayahang strong soldier na nagpuno sa Skeleton King ng mas malakas pang enerhiya. Ibinuko ng Skeleton King ang mga pakpak nito at lumipad paitaas sa langit, sumusugod patungo sa banta. Nang makita ang summon ni Lin Muyo, lubos na nagulat si Bai at sinabi, ano iyon? Napakabangis na summon. May dala pa itong aura na antas Diyos. Kailan pa nagkaroon ng batang si Lin ng ganoong kasanayan? Samantala, sumulong ang Skeleton King at ginamit ang kanyang God-slaying skill. Kasabay nito, naghanda rin itong pakawalan ng Element Explosion. Nang handa na ang dalawang atake, ipinakawala ang mga ito patungo sa Demon Emperor. Ang atake ay humarurot ng buong bilis. Ngunit bago pa man tumama ang mga ito, ang kamay ng Demon Emperor ay sumuntok at dinurog ang dalawang atake sa loob ng kanyang pagkuyom. Malakas ang mga atake, sapat na upang sugatan siya. Nahiwa ang kanyang palad, ngunit sa susunod na sandali, ang kamay ng Demon Emperor ay kumilos sa nakapangangilabot na bilis patungo sa Skeleton King. Nang makita ito, agad na inutusan ni Lin ang Skeleton King na gamitin ang Absolute Defense. Agad na pinaganya ng Skeleton King ang Absolute Defense. At ang kamay ng Demon Emperor ay bumangga ng direkta sa pananggalang habang sinusubukan siyang sakmalin. Sa sandaling tumama ang kamay sa depensa, ang harang ay agad na nagkapira-piraso. Sinunggaban ng Demon Emperor ang Skeleton King at marahas na piniga, na nagdulot ng pagkabasag nito. Habang pinapanood ang nangyayari, si Lin Muyo ay binalot ng gulat at kaba. Paanong naging posible ito? Nang makita ang pagkawasak ng Skeleton King, si Lin Muyo ay naging balisa. Nagkagulo ang kanyang isipan habang ang kawalan ng paniniwala ay makikita sa kanyang mga mata. Ang Skeleton King ay malinaw na nagtataglay ng kapangyarihang antas Diyos.
Kaya bakit pa rin ito tila walang laban sa harap ng Demon Emperor? Saan ba eksaktong nagkamali? Eksaktong pumasok ang kaisipang iyon sa kanyang isip nang biglang umalangaw ang tinig ni Dragon Antares sa kanyang mga tainga. Natakot ka na ba ng husto, bata? Natigilan si Lin ng saglit. Ang tinig na iyon, kilala niya iyon. Ang tinig na iyon ay kay Antares. Muling nagsalita si Antares, kalmado ngunit matalas. Huwag kang tulala. Ako ay isa lamang bahagi ng kalooban na nakakabit sa batang babaeng ito. Sa sandaling iyon, isang nagniningas na phoenix na gawa sa apoy ang hamati sa langit sa nakapangangilabot na bilis. Ang mga apoy ay marahas na umiikot sa paligid nito habang bumababa ito patungo sa larangan ng digmaan. Nakatayo sa ibabaw ng phoenix si Mohan. Nakasakay sa naglalagablab na apoy, sumugod siya ng direkta sa formation kung saan lumalabas ang kamay ng Demon Emperor. Nang makarating siya, tumalon siya mula sa phoenix at naghandang umatake. Ang maapoy na phoenix ay bumangga sa kamay ng Demon Emperor at agad na kumalat dito. Sumabog ang mga apoy palabas, nilalamon ang buong braso sa nakapapapasong apoy. Nagsimulang masunog ang kamay ng Demon Emperor. Ang pinsala ay nagpilit sa kanya na huminto ng sandali. Habang pinapanood ito, nanginig ang puso ni Lin. Kaya niyang sugatan ng Demon Emperor. Tila naabot na ni ate ang antas Diyos na lakas. Hindi ba't masyadong nakapangangilabot ang bilis ng kanyang paglakas? Si Mohan, na napaliligiran ng naglalagablab na apoy, ay nagsimulang isagawa ang Fierce Dragon Wild Dance. Nakapikit ang kanyang mga mata, gumagalaw siya ng may biyaya ngunit marahas sa harap ng kamay ng Demon Emperor. Mula sa loob ng kanyang mga galaw, malalaking alon ng apoy ang sumabog palabas. Nag-ipon ang mga apoy at muling naging hugis ng isang phoenix, na sumugod ng diretsyo sa Demon Emperor. Ngunit habang papalapit ang atake, kalmadong iniunat ng Demon Emperor ang kanyang kamay. Hinuli niya ang maapoy na atake sa kanyang palad at dinurog ito ng walang kahirap-hirap. Sa pagkakataong ito, ang atake ay halos walang naging epekto. Nang makita ito, nagulat si Mohan. Ang kanyang malakas na atake ay halos hindi man lang nag-iwan ng bakas. Muling bumaba ang kamay ng Demon Emperor. Nang walang pag-aalinlangan, sumigaw si Lin. Lumabas ka, Skeleton King. Muling lumitaw ang Skeleton King, at agad itong ipinadala ni Lin upang umatake. Muling umalangaw ang tinig ni Antares, mas malamig sa pagkakataong ito. Sumuko ka na, bata. Ang iyong mga kasanayan ay walang silbi. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng iyong kapangyarihan at ng sa Demon Emperor. Kumislap ang galit sa mga mata ni Lin Muyo habang itinatanong niya kung bakit. Sumagot si Antares ng kalmado. Ito ang kapangyarihan ng mga batas. Kahit gaano pa kalakas ang iyong mga attribute, kahit gaano pa kataas ang iyong depensa, wala itong saysay. Sa harap ng low power ng Demon Emperor, ang iyong skeleton ay agad na maglalaho. Gaya ng sinabi niya, muling dinurog ang Skeleton King, na nagkadurog-durog sa mga piraso. Sumuko ka na, Lin Muyo. Ngayong araw, nakatadhana ka ng mamatay. Ito ang kapangyarihan ng mga batas. Ang mga batas ang pagpino ng kapangyarihan. Kahit na magkapareho pa ang inyong attributes, hinding-hindi mo siya magiging katapat. Sa sandaling iyon, hamarang si Mohan sa harap niya at sinabihan siyang umurong. Sa malayo, malinaw siyang nakita ni Bai at napasigaw sa gulat. Ang Earth Fire Pearl. Iyan ay isang maalamat na kayamanan na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga apoy mula sa kaibuturan ng mundo. Hindi ko inaasahang ibibigay iyon ng matanda sa kanya. Nakabuo na si Mohan ng isa pang dambuhalang atake ng apoy. 10,000 lumilipad na espada ng apoy ang kumalat sa langit, pinupuno ang larangan ng digmaan ng nagliliyab na liwanag habang libu-libong nagninangas na espada ang sumugod patungo sa kamay ng Demon Emperor. Paulit-ulit ang tama ng mga ito, na nagbibigay ng sunod-sunod na pinsala. Habang nangyayari ito, muling nagsalita si Antares sa mga tainga ni Lin Muyo. Humingi ng tulong ang kapatid mo sa kapangyarihan ng Earth Fire Pearl at nagpakawala ng bahid ng low power. Ngunit kulang na kulang pa iyan. Ang maliit na halagang iyan ay hindi kayang pigilan ng Demon Emperor. Kung walang magbabago, hindi ka makakaligtas sa susunod niyang atake. Gayunpaman, ang mga apoy ay hindi sapat upang malubhang sugatan ng Demon Emperor. Bigla, isang makinang na espada ang kumislap sa langit na parang kidlat.
Bumaba ito sa nakapangangilabot na bilis at nagpakawala ng isang mapangwasak na hiwa ng direkta sa kamay ng Demon Emperor. Epektibo ang tama at ilang daliri ang agad na naputol. Ang lahat ng naruroon ay napasinghap sa gulat. Ang Demon Slaying Sword. Ito ang Demon Slaying Sword ni Zhang Yi. Ang espada ay lumutang sa harap ng portal. Mula sa loob ng kadiliman, umungal ang tinig ng Demon Emperor sa galit. Zhang Yi, sa lagay mong iyan na kalahati na lang ang buhay, iniisip mo pa ring mapipigilan mo ako. Managinip ka. Mula sa loob ng espada, sumagot ang kalmadong tinig ni Zhang Yi, subukan mo, at malalaman mo. Sa susunod na sandali, ang mga naputol na daliri ng Demon Emperor ay muling nabuo. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng espada at ng demonyong kamay. Ang mga pagsabog ay yumanig sa langit habang ang kanilang mga atake ay nagbabanggaan ng paulit-ulit. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig sa nakapangangilabot na segupaang ito. Kasabay nito, ang ikalawang portal, ang sinusubukang pigilan ni Naabay at Meng, ay tuluyan ng sumabog at bumukas. Ang mga mailap na beast ay umungal habang patuloy na lumalabas ang mga ito. Kumalat ang takot sa buong lugar. Hindi, lumalabas na sila. Nararamdaman ko, napakarami pang desolate beasts sa loob ng lagusan. Kung makakapasok sila, tapos na ang lahi ng tao. Ibinuhos ni Meng ang lahat sa Shangsha Tower, naghihirap na pigilan ang pagtagas. Sa pagkakita sa napakaraming beast, galit na sumigaw si Bai, matandang Meng, kaya ba silang isil ng Shangsha Tower? Kung dalawa lang sana, baka pa, pero ganito karami. Imposible, sigaw ni Meng pabalik. Itinaas ni Feng ang kanyang espada sa posisyong panlaban. Tumayo si Mo Xinghai sa tabi niya. Kung makakalusot ang hari ng mga desolate beast, isasakripisyo ko ang ninunong espada ng aking pamilya at mamamatay kasama nila, deklara ni Feng. Ngumisi si Mo Xinghai. Hindi sapat ang iyong ninunong espada. Idagdag mo pa ang holy horn ng aking pamilyang mo. Habang naghahanda si Feng na sumugod, tumingin siya kay Bai. White God, kung hindi kami makaligtas, alagaan mo ang aming mga pamilya. Galit siyang tinitigan ni Bai, idiot, hindi pa ito ang huling sandali. Bigla, isang figure ang sumugod ng buong bilis, tinataga ang mga beast habang sumusulong. Kayong mga matanda, masyadong maaga pa para pag-usapan ang buhay at kamatayan. Si Yan Guangsheng iyon. Pinapatay niya ang mga lumalabas na beast na parang nagtatabas lang ng gulay, ang kanyang talam ay kumikislap ng walang awa, tinitigan siya ni Bai sa kawalan ng paniniwala. Law power, yan na baliw, nagawa mo na ang hakbang na iyon. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Salamat sa Law Divine Crystal ng batang si Lin Muyo. Nakuha ko na ito. Iyan ang kapangyarihan ng mga batas. Ang mga desolate beast ay hindi immortal. Gamit ang law power, maaari silang mapatay. Inilabas ni Lin Muyo ang Law Divine Crystal at nagtanong, kung gagamitin ko ito, mapapatay ko rin ba sila? Siyempre, ang kristal na iyan ay ang habang-buhay na asensya ng Diyos ng kulog. Ang lakas ng pagsabog nito ay mas matindi pa kaysa sa especially aderong iyon, sagot ni Antares. Habang mahigpit na nakahawak sa kristal, matatag na sinabi ni Lin Muyo, sisirain ko ang space-time passage. Sumagot si Antares ng kalmado. Ang lagusang ito ay binuo ng Dragon Emperor gamit ang mga formation at ang sarili niyang law power. Hindi ito madaling sirain. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi ito sapat. Tiningnan siya ni Lin Muyo ng seryoso. Kung gayon, tulungan mo ako. Malamig na nagtanong si Antares, bakit ko gagawin iyon? Naging matatag ang tinig ni Lin Muyo. Dahil ikaw ay kaibigan ko.